Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat na naririto. Maging yung mga nanonood sa atin live, pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal din po kami nawala ni Brother Diwa, ngunit sa aming pababalik, talagang thirsty kaming makipag-fellowship sa inyo. Napapanood po namin kayo live kahit na nasaan kami, pero iba talaga yung F to F. Yung naririto ka, nakakadaupang palad mo, nakikita mo, yung presensya ng bawat isa nandyan, talagang ibang klase. Palakpakan po natin ang Panginoon. And in the same manner, yung pong ating tema ngayon, yung manifest presence ng Panginoon, ganito rin po yun. No, alam po natin na ang Panginoon may tatlong katangian. Di po ba? All-powerful, all-knowing, everywhere present. No? So, yung presensya ng bawat isa, importante. Di po ba? So, sabihin niyo po sa katabi ninyo, panalangin ko, dito ka uli sa linggo. Sige po. Amen. Kasi iba yung katabi mo, hahanapin ninyo. No? Mga kapatid, hindi lang ninyo katabi yan. Remember, in everything, God has a purpose. May purpose ang Panginoon bago mo nakatabi yan. Kaya ngayon palang ipanalangin mo na, nandyan siya uli sa linggo. Amen? Kaya pag wala yan sa linggo, medyo tatanungin natin, ba't wala yung katabi mo? Okay? Tayo po lahat ay tumayo. Parangalan natin ang Panginoon, hingin natin ang banal na presensya ng banal na spirito na siyang manguna at magpaliwanag upang lahat ng mga bagay na ating dapat malaman, makamta natin. Lord God, we thank you for this opportunity, Lord, to once more, O God, together as a corporate body, learn from you, Lord. Let the Holy Spirit, Lord, guide your servant. Lord, let the words of my mouth, O God, and the meditation of my heart be acceptable to you, Lord. So, Lord, everything that I say, everything, O Lord, truly come from your heart. Let no one who is here go home empty-handed. Allow them, Lord, to bring home, O Lord, that which you want them to know. Because, Lord, your word is a light and a lamp unto our feet, O Lord. We will never go astray if your words are always in our heart and in our spirit. And we know, Lord, that you have been teaching us that your word is the food of our spirit. So allow us, O Lord, to feast on your word. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang disturbances, mga schedules na dapat gawin, mga appointments na dapat ma-meet, mga bayarin na dapat na harapin. But let us just concentrate on you alone. Lord, shut our mind, O Lord, to anything that the enemy brings into us as we listen to your word, so that, Lord, when we go home victorious. Maraming salamat, Panginoon. Let your ministering angel minister to your people right now, and your mighty warring angel declare war against any spirit of unbelief. In Jesus' mighty name, amen, amen, amen. At hinahamon ko po ang mga nanonood ngayon live, huwag po kayong bayaang maistorbo ng kahit na sinuman pagkat ito ay mahalaga. Alam po natin na sa Biblia, lalo na sa Book of Revelation, sinasabi, there will be wars and rumors of war. But the end is not yet near. So, importante po na ang bawat anak ng Diyos nalalaman ang salita ng Diyos. Kasi lahat sa atin ngayon, marami tayong mga kabagabagan. No, there are so many things that distracts us. So many things that brings us to a position when we feel we are on fire. On fire dahil mayroong pressure sa opisina, may pressure sa eskwela, may pressure sa trabaho, lahat may pressure. Lahat may problema. Gagawin ko ba to? Susundin ko ba to? Tatawagan ko ba to? Babayaran ko ba to? Lahat may pressure. And in every pressure, you feel you are under fire. So, pag-aaralan po natin ngayon, kasi ang team po natin for the fourth quarter is fighting the war of enlightenment and expansion. Remember, ang last na sinabi sa ating prophecy, after we're able to build the sanctuary of the Lord, is to expand.
So yun ngayon ang kinakailangan natin gawin, no? Magparami. Tapos sa team natin, yung for November is experiencing the transformation by the empowering presence of God. So yung po mga mensahe natin is everything about the transforming power of the Lord. So ngayon pag-aaralan po natin ito sa buhay ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Matatagpuan po natin dito sa Daniel 3:17. Sabi po, ito po yung ating verse na paglalagakan ng ating pag-aaralan ngayon. If I were thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Ito po ay faith declaration. Faith declaration. Sinasabi mo sa hari na kahit na ihulog mo ko dyan sa blazing furnace, pinag-iisipan po namin ni Brother Diwa, ano ba magandang Tagalog dito? Ang sabi po ay ang naglalagablab na horno. Sabi nila, naglalagablab na horno. Parang medyo mabigat pa yung horno. Oven, no? Horno, tama ang ating kapatid na naglalagablab. Hindi lang basta firing, blazing. Kaya isipin mo, sobra ng init. Alam niyo, mga kapatid, hindi ito, we're not talking about third-degree burn. This is far beyond the third-degree burn. This is a declaration that our God is able to, each and every one of us, deliver us from whatever circumstance you are. Kahit na sa tingin mo, mamamatay ka na, malulunod ka na, kaya kang sagipin ng Diyos. Kaya importante pong mapag-aralan natin ito. Ngayon, pag-aralan po natin saang konteksto, kasi importante po yan maalaman natin kung saang konteksto sinabi nila ito. Noong po mga panahong yun, si King Nebuchadnezzar, noong 605 BC, before Christ, si King Nebuchadnezzar II, King of Babylon, pumasok po siya sa Jerusalem. And at that time, the kingdom of Babylon was very, very influential, very, very strong. So natalo niya ang Jerusalem. At ang ginawa po niya, sinabi niya, lahat ng matatalino at mga gwapo na mga kabataan, kunin ninyo that belongs to the nobility, kunin ninyo and bring them to Babylon. So these young men who are brightest and smartest and strongest, that belongs to the royal and nobility families, they were brought to Babylon. What else did the king say? After that, sabi niya, turuan ninyo sila ng mga bagay tungkol sa Babylon. So mga kapatid, when you want to conquer and change people, you teach them your rules, your tradition, how you walk, your songs, your language, you teach them. Katulad sa atin dito, nung ginapi tayo, tinuro nilang lahat. Yung relihiyon nila, kung paano sila, tinuro nila. Pwede rin lang tinuro sa atin yung edukasyon. So dito, tinuruan nila ng mga edukasyon. So kung ikaw ay mayamang bansa at ituturo yung edukasyon mo, so talagang tatalino ka. Hindi lang po yun, Ang sabi rin ng hari, kinakailangan, feed them the food that comes from the king's table. So ito po, pinapakita dito how important nutrition is. Kahit na gaano katalino ang bata, pag hindi nyo pinapakain ng tama, magiging mangmang. So sabi ng hari, pakainin nyo sila ng pagkain at ng wine na nanggagaling sa table of the king. And because Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel knows that Babylon is a place where people worship other gods, they refused. At alam na natin po na kinausap nila yun sa prisoner at sinabi nila hindi nila kakainin yung kinakain ng hari, but they will come out better, and we know they really did come out better. Hindi lang po yun. Hindi lang sila tinuruan that everything about Babylon, pinalitan din nila yung kanilang pangalan. Kaya wala na trace dapat, Wala na trace dapat doon sa pinanggalingan nila. So Daniel became Belteshazzar, Hananiah became Shadrach, Mishael became Meshach, and Azariah became Abednego. And Daniel belonged to the group of the Chaldeans. Ang Chaldeans po, ito yung mga advisor to the king. Andyan na yung mga
soothsayers, andyan na yung mga magicians, sila po yung mga advisor ng hari. So we know that from the time that Meshach, Shadrach, and Abednego, and Daniel, and all other youth, no, mga Hudyo, na dinala sa Babylon, nasa isip at puso na ng Panginoon na ibalik muli sila. Ibalik muli sila. So, the Lord already thought of a plan on how to protect them. Mga kapatid, when we are going through trials, always remember that God has a heavenly purpose for everything that's happening to us. Who would ever think that when they left Jerusalem, God was already thinking about them? Nasa puso na sila ng Diyos. So, wag yung iisipin na nasan kaya ang Diyos? Nasan kaya ang Diyos nung tinagdadaanan ko to? Alam ng Diyos bago muna pagdaanan ng problema na yan, kaya bago ka palang dumaan, may plano na ang Panginoon. So say it to your spirit right now, God has a plan for me. Believe it, with conviction, with faith, mga kapatid, God has a plan for me. Amen. Receive it, mga kapatid. Say it again, God has a plan for me. Amen. So, ang nangyari po, nung dinala na sila doon at napag-aralan na nila ang lahat-lahat, just like Joseph, remember, dinala na siya kay Potiphar, pagkatapos nakulong pa siya, di ba? Kala ni Joseph, wala na, tapos na ang maliligayang araw. But, pati yung pagkakakulong niya is part of God's plan. Otherwise, He will not be able to interpret dreams of the baker, di ba? He will not be able to do that. And when the Pharaoh had a dream, nobody will say, di ba, that Joseph can interpret dreams. Tingnan niyo po how God does things. So even then, dito sa kila Shadrach, Meshach, and Abednego, merong plano ang Diyos. Ano po ang plano ng Diyos? So the Lord started establishing the plans on how He is going to rescue and establish yung mga anak niya and protect them. Ano nangyari? Ang hari po nagkaroon ng unang dream. Kasi yung hari may pangalawang dream. And then, ang nangyari, gulong-gulo yung hari because may mga panaginip, parte ng panaginip na hindi niya mapaliwanag. May naaalala siya, alam niya ito'y mahalaga, pero hindi niya maalala yung ibang part. So, tinawag niya lahat ng kanyang mga advisors. Siyempre, no? Pag ikaw, yung hari, just like when you are the president, pag may mga bagay na hindi ka maunawan, tawagin mo lahat ng advisor mo. Ganun ang ginawa niya. And sinabi niya sa kanya mga advisor, meron akong panaginip, may mga bagay na hindi ako maalala, please, ipaalala niyo yung panaginip ko at i-interpret ninyo. Mga kapatid, that started the will of showing the presence of God kay Shadrach, Meshach, and Abednego. How? How? The soothsayers, the magician, and all of them said sa book of Daniel, mahal naming hari, wala pa pong hari dito sa lupa ang nagtanong at humiling ng ganyan. Na i-reveal ang panaginip at i-interpret. Kasi wala pong makakagawa niyan. At kung meron makakagawa niyan, hindi po yan tao, kundi Diyos. Hello? Did you hear that? The wise men of the king admitted that what he was asking was impossible. And if ever something is revealed to him, it is not of men, but it is of God. Tingnan niyo mga kapatid, even the unbelievers knew. Even the unbelievers knew, and they were saying with their mouth, it is not possible. Samantalang tayo, we always sing, all things are possible. All things are possible with God. Kaya kung kayo may problema, never say to yourself, it is impossible. Ayan o, si Brother Bing nakaupo dito, double cancer. Tapos nananalangin sa atin before us during Lord's Supper. Isn't our God great? When doctors say, tinuldukan ka na, iuwi niyo na po yung pasyente, wala na po kaming magagawa. Mga kapatid, no. Until God says it's the end, it is never the end. Until God says, I'll repeat, it's the end, it is never the end. So sabi ng Panginoon, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Hindi sa tao, hindi sa pera, hindi sa koneksyon. Put your hope in God.
At yun ang ginawa ng tatlong magkakaibigan. They put their trust and hope and faith in their God. So, nangyari nun, sabi ng hari, pagpapatayin lahat ng mga advisor na yan, walang kwenta, walang maitutulong. At kasama doon sa advisor, remember, sabi ko kanina, kasama si Daniel. So, nung dumating sa kanya yung balita na eto na yung mga tao na papatay sa lahat ng mga advisors, kasi yun ang turo ng hari, sabi ni Daniel, teka lang ho, bigyan nyo lang ako ng pagkakataon, no, na manalangin. Why did you think Daniel was given favor? It is of God. Papatayin ka lang, sabi mo, teka muna ho, sandali lang. Walang ganon, mga kapatid. Even that is an undeserved favor. And so, just like Joseph, just like any mighty man of God, just like David, they went to God. Kaya mga kapatid, when you're going through problems that you think it's already going to kill you, engulfing you, deadlines that you cannot meet, debts that you cannot pay, sickness that you cannot explain, circumstances in your life that seems to drown you, go to God. Go to God. Kaya marami po sa ating talunan because imbis na pumunta tayo sa Panginoon, pumupunta tayo sa kaibigan, pumupunta sa nanay, pumupunta sa tatay, pumupunta doon sa mautangan, hindi tayo pumupunta sa Panginoon. We don't go to God. This is an example, mga kapatid. When things are so difficult and too heavy, go to God. You don't need an appointment. You don't need a special talent. You don't even have to be dressed up properly wherever you are. God will come for you. So sabi ngayon ni Daniel sa kanyang mga kaibigan, kay Shadrach, Meshach, at Abednego, please pray with me. Just like Esther. When Esther interceded for the Jews on how to protect her people, sabi niya, mag-ayuno tayo. So mga kapatid, hello, Fosem. I know na ang bawat isa sa inyo may pinagdadaanan. Pero tinuturo sa atin ng Panginoon. Kung tayo may kabigatan na para bagang hindi na natin kaya, ang kinakailangan manalangin. Pray. When things in the family everything seems to be breaking, yung promotion hindi na natuloy, baka mawalan ka pa ng trabaho, pray. Pray without ceasing. Alam niyo po ba, there is one thing that is universal to the enemy. When he gives you problem, sunod-sunod yan. Na ang feeling mo, hindi mo na makaya. Sunod-sunod yan. Sunod-sunod yan. Kaya ganun din ang posisyon nito. Sunod-sunod. Hindi lamang hindi ma-interpret, hindi lamang kahihiyan, papatayin sila. So where do you go? You run? Yung iba po na coward, nagpapakamatay. Akala niya pag nagpapakamatay siya, tapos na sa kanya, pero umpisin na ng mas malaking problema sa mga mahal niya sa buhay. Yung kahihiyan na nagpakamatay siya, yung gastos na biglang kailangan na gastusin, yung emotional turmoil within, sunod-sunod na problema. So yung pagpapakamatay niya is not a solution. It created far even more problem. Lalayas ka, okay. Lumayas ka, umalis ka ng trabaho, kala mo tapos na yung problema mo. Hindi, yun pa lang ang umpisin ng problema mo. Kaya marami sa mga kabataan, akala sa tahanan, lalayas ako, akala yun na solusyon, mga kapatid. Young people never do that. Kasi yun ang gusto ng kaaway. Maging talunan kayo, lumayas kayo sa inyo. Remember, your family was given to you by God for your protection, your provision, and to love you. And to go outside the protection is truly, truly, truly a very, very wrong decision. So, anong nangyari mga kapatid? Nung nanalangin sila, lo and behold, just like in Joseph's time, there was a revelation of the dream. So si Daniel went to the king and revealed to him the dream. Ano sabi?
there was this golden statue that you saw. Remember, part of it, hindi maalala ng hari, Pero pag nambobola si Daniel, malalaman niyang hindi yata ganun, Di ba? Kasi pwede may mga bagay na binobola ka, pero pag tagni-tagniin mo, hindi mo kaya. Kaya sabi niya, mahal na hari, ito yung panaginip niyo. Meron kayo nakita na isang estatwa na ginto. Siguro sabi na, hari, o nga, no? Tama, estatwa nga yun. Yung pong ulo niya ay gawa sa ginto. O nga, tama, ginto nga yung nakita ko. At ito po represents the kingdom of Babylon. Pangalawa po, yung pong kanyang mga kamay at kanyang dibdib ay gawa po sa silver. Tama, silver nga yung nakita ko. This represents the Medo-Persian kingdom. Yung ikatlo po, yung kanyang mga binti at mga legs is made of bronze. And this represents the Greeks. And lastly po, yung kanyang mga paa is made of two materials, iron and clay. Ngayon naman, naging maliwanag sa hari kung ano yung kanyang panaginip. Tapos po, sabi niya, mayroong dumating na bato na hindi gawa ng tao. Ipinukol sa paa at bumagsak lahat. Lahat-lahat. Yung buong rebulto. And this is now the interpretation. Isipin mo, he was able to say the dream and now he is going to interpret. At sabi niya, these are the four kingdoms that will come. After the Babylonian, then will come the Medo-Persian, then will come the Greeks and the Roman. Sobra ano ang hari, na-touch ang hari, to the point that he frustrated himself before Daniel, and the Lord made the decree, and the king made the decree, that everyone should respect Daniel, and si Daniel, pinomote siya, as overseer of the entire province of Babylon, Pagkatapos noon, sabi sa kanya, magbigay ng parangal para kay Daniel. Mga kapatid, this is the Daniel that saw his dream and interpreted his dream. Pero ang tao talaga, madaling makalimot. Kaya kayo, pag may ginawang mabuti para sa tao, huwag nyo nang iisipin parati, grabe, pinautang ko siya dati. Grabe, sa akin lang yan nakikikain. Grabe, nilibre ko yan sa pamasahe, mga kapatid. Pag yun ang ginawa mo, ipagpasa Diyos nyo na. Because hindi naman sinabi ng Panginoon na pag yun nilibre mo, siya rin na maglilibre sa'yo. Ang word of the Lord is, cast your bread upon the water and it shall come back to you. The Lord did not say it is through the same person. Never. Ang sabi ng Panginoon, it shall come back to you. Yung ginawa mo mabuti, babalik sa iyo, pero hindi niya sinabi to the same person. Kaya kung siya napautang mo, dadating ka pagkakataon, mangangailangan ka, pero hindi ibig sabihin, siya pa rin. Mayroon din naman tao na tutulong sa iyo. So in the same manner, mga kapatid, si King Nebuchadnezzar ngayon, siguro nagkaroon siya, many Bible scholars were saying that the golden statue that he built was out of the interpretation of the dream. Kasi sabi ni Daniel, the Lord has given you power over things of the air and things on the land and over His creation. Kaya siguro naisip niya, magtayo ng golden statue. Nung nagtayo siya ng golden statue, he made the decree, and this is the decree. Then the herald loudly proclaimed, nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. As soon as you hear the sound of the horn, the flute, the cither, the lyre, the harp, the pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up, and whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into the blazing furnace. Hindi po nakalagay dito 7 times heated, So ito po makikita natin, ang itinayo niya 90 feet high and 9 feet ang width. At tinayo niya ito sa plain of Dura, so that yung mga tao, pag nadinig ito, meron silang lugar na luluhuran. Pero ang nangyari, mga kapatid, yung inggit, just like Joseph, sumira inggit. Just like David, sumira inggit. Pati sa Panginoon, ang sumira mga inggit. So kung meron po kayong dapat ipanalangin,
ipanalangin niyo yung mga taong naiinggit sa inyo. Kasi karamihan ng mga trials and temptations at mga problema sa mga taong naiinggit sa inyo. Maganda yung business nyo, yung ka-business nyo katapat, galit na sa inyo. No? Yung mga anak mo nag-aaral, yung mga kapitbahay mo na yung mga anak na walang ginagawa kundi magtong-its, no? Naiinggit na sa inyo. So, pag panalangin nyo mga kapatid, baka nakakalimutan nyo yung mga taong naiinggit sa inyo. So, yung mga tao, no, lumapit kay King Nebuchadnezzar and said, there are 3 Jews that you have set before us who refuses to follow what you have made, the decree. So, nakita nyo, mga kapatid, paano naman kamalas-malasan, no? How will God come for them? Ito, tahimik sila namumuhay ngayon, they are now in the center. Sa kalagitnaan, yung lahat ng paningin nasa kanila. Paano mo tatakasan yan? And the king asked them point blank, is it true? Alam niyo po ba, napakahirap na sagutin yan? Is it true? Remember, mga kapatid, si Peter, nung tinanong, is it true? 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. Una, sinabi niya, it is not true. Pangalawa, he said it with an oath. Sumusumpa ako, hindi totoo yan. Yung ikatlo, hindi lang siya nagsinungaling, hindi lang siya sumumpa. Ang nangyari, nag-curse pa si Peter. Kita niyo, palalim ng palalim. When the question, is it true? Napakahirap nun. Totoo ba? No? So, yun ang tinanong sa kanila. Sa pagsagot ng mga magkakaibigan na totoo ba? No? Sabi kasi nung hari, totoo ba? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, ipaano ko uli yung mga musical instrument, lumuhod kayo. Kasi hindi sila sumagot. Lumuhod kayo. Nung sinabi na yun at pinatugtog ang musical instrument, hindi sila lumuhod. Merong picture sila lang na nakatayong 3. Mga kapatid, siguro kung kayo, no, sabihin mo, Panginoon, natunaw na sana ako. Sa opisina, sasabihin, okay, dadating dito ang BIR, alam natin, ano, yung isang libro, itago natin, pero yung ating mga dinoktor na libro, no, yun ang ilabas natin, at ikaw, posim to, na, ano natin, accountant o bookkeeper, itong ituro mo sa BIR. Ito ituro mo sa BIR. Paano kayo tatayo nun, mga kapatid? No? Ikaw pa ang magtuturo. No? Like, mga kapatid, there was a time when we had a young people here. Sabi ng young people natin, Ate Apple, sabi niya, sa opisina po may pressure sa akin. Bakit? Kasi po, sabi po nung boss ko, nalaman na kasama po natin sa church si Kuya Diwa. So, anak po niya, estudyante ni Kuya Diwa, parang babagsak. Ang sabi nung amo niya, pag bumagsak ang anak ko, wala ka ng trabaho. Buti pa kausapin mo, sabi niya. Kausapin mo. Ang sabi sa akin ng kabataan, mga kapatid, na-shock ako. Alam niyo, sabi sa akin ng young people, Ate Apple, kahit na po ako mawalan ng trabaho, okay lang po. Gawin lang po ni Kuya Diwa ang nararapat. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng kabataan na to. Isipin niyo, mga kapatid. And there was a time when I was still working, na nagkaroon ng time na yung boss ko, parang ipinasok niya sa trabaho yung kanyang girlfriend. Tapos, sumunod, pumasok din sa trabaho yung kanyang anak. So, sinabi silently sa mga officers na, alam nyo na yan, padala ng misis ko yan, dapat tahimik lang kayo. Lalo na ikaw, kasi, lalo na daw ako, no? Kasi alam niya na pag mali, tatayuan ko. Kaya po ang ginawa ko, nag-resign na lang ako, kasi hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. So, ganito rin po, sinasabi kasi ng Panginoon at this time, no? 3 silang nakatayo, lahat ng mga mata nasa kanila. Is it true? So, yung absolute defiance nung 3 ito na yumukod, naggalit si Haring Nebuchadnezzar.
Alam niyo po, ang kaaway, pag ikaw nasusukol na, talagang gumagawa siya ng para lalo kang dikdikin. Nararamdaman niyo po ba kung minsan yun? No? Na parang bagsak ka na, gagawa pa siya ng lahat ng paraan para lalo kang parang ma-paralyze. Sunod-sunod ang problema na ibibigay sa iyo. Nandun na yung pati mga kapatid mo, pati asawa mo, kalaban mo. Para bang pumuwi ka sa bahay, meron kang kaaway, umuwi ka sa lahat parang sunod-sunod, na to the point na parang hindi mo na makakaya. And that's exactly what they felt. But despite of all those pressures, they refused. They refused to come down. And so, mga kapatid, itong act of refusal na to, when you refuse to bow down, and when you refuse to give in, ito po yung talagang tinatawag na yung inyong test of faith. Natatandaan ko po, meron po ako nabasa, in the 1960s, yung presidente ng Ghana, put up, just like that, no? Put up a statue of himself, bigger than himself. Tapos nakalagay po sa gilid, no? Seek ye first the political kingdom, and all these things shall be added unto you. Nasa harap po ng kongreso nila, nakatayo, yung statue ng presidente ng Ghana. Alam niyo po ang nangyari? Nagkaroon po ng bloodless coup sa Ghana in 1966. At ang una nilang binagsak, yung statue na ginawa ng presidente. So, nangyari po ito, nung nagkaroon na ng hindi pagkakaunawaan and the three friends stood for their faith, they made declarations. The declarations of faith. Ano yung kanilang declaration? And this declaration was made on the king's statement, against the king's statement in Daniel 3:15. Ano pa sabi po niya? And who is the God who will deliver you from my hands? Ito po, direct confrontation na to. The king who represents himself like a God, and their king. Sabi niya, sino ang Diyos na makapagliligtas sa inyo sa aking mga kamay? So they made two faith declaration. Number one, in Daniel 3:17, our God is able to deliver us. Sino po sa atin? In the face of tremendous problem, you will say, our God is able to deliver us. Sabihin nga ninyo mga kapatid yun, our God is able to deliver us. Para pong walang conviction. Wala ba kayong mga problema? Sige, ulitin po natin. Our God. Amen. Yung mas malakas na sumigaw, yun ang mas maraming problema ngayon sa atin. So you say it not to anybody else, but to yourself. Ang aking Diyos, kaya niya akong iligtas. Mga kapatid, when you say it, you have to receive it by faith. Nung sinabi nila yon, that declaration, basahin ninyo, no? It means, it's a declaration of God's power. He is able. Di ba, ang dami natin kanta, God is able. It's a declaration that God is able. Kaya ng Diyos yan. Pangalawa, it is a declaration of their faith in God's power, His strength, and His might. Not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord our God. It's a direct declaration of His might, of His power. Pag sinabi mo, our God is able to deliver us. Sinasabi mo sa Kanya, kaya ng Diyos ko yan. And number 3, it's a declaration of the faithfulness of God in honoring His covenant. If you will be my God, I will be your God, and you will be my people, I will be with you even through the shadow of death. He will be with you. And that is a covenant. Sumpaan. Isinusumpa ko, sabi ng Panginoon, kasama mo ako dyan. Tayo, sumumpa sa Panginoon. Panginoon, pag ako po nakatapos, maglilingkod na ako. Panginoon, pag ako nagkatrabaho, magbibigay na ako. Panginoon, lahat, sinumpa na. Pinangako sa Panginoon. Alin po doon sa mga pangako na yun ang natupad? Remember, our God is a covenant-honoring God. So you do not say any word. Sabi ng Panginoon,
pakalimi-limiin mo tao ang iyong sinasabi sa harapan ko. Pagkat ako ay Diyos at ikaw ay tao. Pakalimi-limiin mo. Always think about whatever you say to me. Whatever you promise. Bago ka mangako, pakaisipin mong mabuti, kaya mo ba yan? Kasi ito, kaya ko, sabi ng Panginoon. Ikaw, kaya mo ba yan? Kaya mo ba yan? Sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, my God is able. Tapos. Pangalawang faith declaration, but if not, kung hindi man siya darating para iligtas kami, we will not serve your God, nor will we worship the golden image. Alam niyo po bang ibig sabihin, but if not? Ano yun? Hindi sila sigurado na dadating ang Diyos? Do you think that is what they meant sa Daniel 3:18? Do you know, mga kapatid, that the Bible scholars think that this is the highest form of faith declaration? Na kahit na hindi dumating ang Diyos namin, magpapatuloy kaming sa pagsamba sa Kanya at hindi namin paglilingkuran ang iyong Diyos. Ano yun? Dahil hindi sila naniniwala, hindi dadating ang Diyos. Hindi po. That declaration means that because of their faith and they knew their God, kasi sa kanila, hindi ang Diyos nila yung para bang jukebox, ito ang faith ko, ito ang sukli mo. Hindi po ganun ang tingin nila sa kanilang Panginoon. Alam nila na ang Panginoon ay may takdang plano at oras at ito'y gagawin niya sa kanyang plano ayon sa oras niya. Amen? So it means that God has a perfect time. Hindi katulad ng gusto mo. Okay, ginawa mo yung gusto mo. Ang gusto mo kagad, gawin na ng Diyos yung gusto niya. Yung pangako niya sa iyo. Hindi, mga kapatid, may takdang oras ang Panginoon. Panginoon, ito sabi niyo, pag ako napag-aralan ko, pag ako Christian din yung babae. Pag ako nakatapos na rin yung babae. Pag ako meron ng trabaho, may trabaho ng babae, pwede na ako magpakasal. Wala pong ganun. Kasi kahit na pareho kayong Christian, kahit na pareho kayong may pera, nagtatrabaho, may takdang oras ang Panginoon. It is not automatic, mga kapatid. Kaya it is the highest declaration of faith. Because Shadrach, Meshach, and Abednego knows that their God has a plan and has a timing. In His time, He makes all things, lahat, beautiful in His time. Kaya sabi nila, kahit na hindi Panginoon ngayon, alam ko may plano ka sa akin. Ulitin nga ninyo, mga kapatid, God has a plan for me. Amen. So, sabi niya, kahit na hindi po kayo, kahit na hindi dumating ang aming Panginoon, we will not still bow down to that image. So, it's a declaration of a full commitment and faith in their God. So, ano nangyari? Hinamon nila si King Nebuchadnezzar. Sa harap ng maraming tao, nakita nyo, sa harap ng maraming tao, in a plain, where everybody was kneeling, and the only one standing is the statue, Nebuchadnezzar, and them. Hinamon nila. So, ano nangyari? Sa galit ngayon ni Nebuchadnezzar, ano sinabi niya? Heat the furnace 7 times. Alam niyo, mga kapatid, nung nakita ko to, pinag-aralan ko, ano bang significance ng heating it 7 times. Yung parang furnace, mainit na yon, pugon. O hurno, sabi nating mga kapatid. Mainit na yon. Pero para painitin mo ng 7 beses. Alam niyo po ba, nakita ko, na sa sobrang init, yung smoke nito, umaabot hanggang 7 palapag. 70 feet high, the smoke. Because it was that hot. At yung nakita natin sa Bible, tinuro sa atin, binubuksan pa lang nila yung takip. No, yung mga taong nagbubukas nun, namatay na. Ganon sinisiguro
ng hari na itong tatlong to patay. Kasi hinamon siya eh. Eh what, kung dumating ang Diyos nila? Diba? What, kung dumating ang Diyos nila? Sisiguraduhin ko, 7 times. Tingnan nyo naman, ang Panginoon, 7 times and that's the number of God. Kaya ang nangyari, nagpakita nga ang Diyos nila dahil ginawa niya 7 times eh, no? 7 times. Akala niya, by doing that, He can kill. Hindi lang po yan ang ginawa niya. He made sure that they die. Bakit po? So, 7 times. Anong ginawa? They bounded each and every one of them. Kasama yung turban, kasama yung pantalon, kasama yung robe, lahat. Itinali. Mga kapatid, pag ikaw masusunog kasama iyong mga damit, hindi lamang yung damit mo, no, na, nasusunog, kundi didikit pa to sa balat mo. Tapos tinali pa sila. Sigurado niya, tinali. Paano ka makakalusot nun? Diba? Eh, pag ikaw sa mga nakapaso sa inyo, no? Kasi nakakatakot po, yung burn unit sa PGH, kung makikita niyo doon yung mga sunog, nakakaawa. Yung balat tinutuklap isa-isa na parang papel. No? Parang papel kasi tinutuklap nila dahil yun ay source of infection. Tinutuklap. Eh, kung may damit ka pa, nung nasunog ka, isa pa yung damit mo natutuklapin. Kaya isipin nyo, no? Kaya ganun ang ginawa niya. Tapos hindi lang po yun. Para makasigurado na hindi pa sila makakatakas sa tunay na mamatay, as if hindi pa sapat yung 7 times na hit, as if hindi pa sapat yung suot nila, pati yun, ibinalot at tinali pa sila. Ano po pa ang ginawa? Nandun siya. Eyewitness. Andun siya, hindi siya umalis. Sinigurado niya na patay sila. Mga kapatid, ito ay hindi natural. Ang hari, pag binigay utos, sundin mo yan, umalis na. Ito, sinigurado niya. Siguro, si King Nebuchadnezzar, hindi lamang na-insulto, may kabarin. Dahil ito, tatlong tapang, oh. Baka mamaya magkatotoo nga. No? Diba? Kaya sinigurado niya. Lahat na maiisip ng tao para masigurado na yung kanyang sinabi ay mangyari, ginawa na niya. Mga kapatid, ilan sa atin ang ganyan? When we want to do something, even if it is wrong, we do everything we can para labasin na tama tayo. Only in the end, to end up, it's wrong. Sabi ng Panginoon, be not unequally yoked with unbeliever. Sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Sabi ng Panginoon, ito yung mga dapat mong gawin, hindi mo ginagawa. Tapos gagawin mo lahat para ipakita na tama yung desisyon mo. Only to find out you were really wrong. Kaya ano nangyari, mga kapatid? There was the appearance of the fourth man, the manifest presence of the Lord. The manifest presence of the Lord, in contrast with the 3 characters of the Lord, ito yung diretsyong nape-perceive ng iyong senses. Nadidinig, nararamdaman, nakikita, manifest presence. Katulad po, no, noon sa road to Damascus, nadinig ni Apostol Pablo. Kasi po, there are times that the Lord has to really show Himself to alter things on earth, to alter the life of His people. Ito, paano mo mapapaniwala, no? Si King Nebuchadnezzar na yung kanilang Diyos ay Diyos na magliligtas. Halimbawa, hindi sila nasusunog, 3 lang sila, fireproof. O, hindi sila nasunog. But there was no fourth man. So the Lord has to show Himself, to show to the king, the pretentious king, the fourth man, God's manifest presence. Ano po ang nangyari nun? Remember, the one of the name of the Lord, aside from God, our Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Tsidkenu, is Emmanuel. Meaning, God is with us. Ang Diyos ay sumasa inyo. Ang Diyos ay kasama natin. So, nung nakita yung manifest presence, si mismo yung hari ang nakakita, sabi niya, teka, hindi ba 3 yung hinulog nyo? 4 ang nakikita ko. Ang itsura niya, diniklara mismo ni Nebuchadnezzar
He looks like the Son of God. Mga kapatid, when you walk through the valley of the shadow of death, you fear no evil because the promise of God is He will be with you. He will be with you. So sabi ng Panginoon, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Kay Nebuchadnezzar. Do you think si Nebuchadnezzar will alter the life of the Jews doon kung tatlo lang ang nakita niya? Hindi. God has to show Himself. God has to show Himself. And because of that, there was this tipping point sa buhay ni King Nebuchadnezzar. Ano yung tipping point? Number 1, he saw 4 instead of 3. Tatlong nakita niyang tao instead of 3. Pangalawa, he saw them walking instead of being tied. Teka, hindi ba tinali niyo sila? Bakit sila naglalakad doon? Number 3, he saw them unhurt instead of being burned. Ang ina-expect niya, tostado sila. No, hindi lamang sila naglalakad. Wala pa silang mga paso. Unhurt. And fourth, he saw them alive and not dead. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Mga kapatid, there are times in our lives that the enemy wants us dead. Patay na ang panaginip mo, patay na ang pag-asa mo, patay ng lahat. Pero hindi yun ang plano ng Diyos para sa'yo. The enemy wants you to be bounded, to be burned, and to be dead. Saksakan ng dami ng problema mo, nagkautang ka na, may sakit ka pa, at lahat ng pressure na sa iyo, yun ang gusto ng kaaway, manatili kang talunan. That is not the plan of God for you. I say to you, people of God, sabi ng Panginoon, my plan for you is to prosper you. Pagpalain ka, yun ang plano ng Diyos. To give you hope, pag-asa, and a good future, magandang kinabukasan, yan ang plano ng Panginoon. Hindi niya kailanman plinano sa kanyang mga anak na maging talunan, maging pabigat, maging mahirap, masakitin, wala nang katapusang problema. Hindi yan ang plano ng Diyos para sa iyo. So when those burdens come to you, sabi mo sa sarili mo, hindi ito plano ng Diyos sa akin. Hindi ito pangako ng Diyos sa akin. Bakit ako naririto sa sitwasyon na ito? You have to declare your faith that God is able. That God will save His people. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, there is no problem too deep that God cannot solve it. No mountain too high. Kahit na nasaan ka, sabi ni Haring David, nung nananalangin siya, nasa puntod man ako ng pinakamalalim na parte ng tubig, naroon ka, Panginoon. Nasa taas man ako, naroon ka, Panginoon. Saan kayo tatago ng kaaway? Kung sa lahat ng mga yan, naroon ang Panginoon. Even death, remember Lazarus, tinuldukan siya. But the Lord did not even go to him na tinanggal yung kanyang bind. Hindi. Ang sinabi niya from where he was, Lazarus, come out. And the spirit of death has no other choice but to say, let Lazarus come out. Kaya sa problema mo, pag sinabi niya, no, Brother Milton, come out, come out. Pag sinabi niya, Brother JD, come out, come out. Come out. So if you're in that situation where Shadrach, Meshach, and Abednego was, you declare your faith and you go out. The enemy will never keep you bounded if you declare your faith.
Yung anak mo hindi nagsasalita, ipinanganak na bulol. Ano sasabihin? May deklara mo, hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Because you were created in the image of God. At ang Panginoon hindi bulol. Yung promotion mo, hindi maibibigay-bigay. Ang pangako ng Diyos sa akin, He will prosper me. Maaaring yan ang hindi trabaho para sa'yo. Maaaring ginagamit niya para lumabas ka. But, mga kapatid, this is a challenge to all of us. Can you not see? Can you not hear what the Lord is doing and what the Spirit is saying at this time? In whatever circumstance you are, I'm sure you are never far worse than where they are. But what did they do? They declared their faith. And the 4th month came. And not only that, mga kapatid, God showed them what God can do when His people are faithful to Him. Number 1, before, anong tawag sa kanila? Nung sinumbong sila kay King Nebuchadnezzar, there was these 3 Jews. Yun ang tawag sa kanila, 3 Hudyo. But after the Lord came for them and manifested Himself to the king, anong tawag mismo ni King Nebuchadnezzar? Servants of the Most High. Tingnan nyo mga kapatid, nagkaroon ng change, nagkaroon ng respect, nagkaroon ng change of position. Ang tawag ngayon mismo ng hari, servants of the Most High. Number 2, the command change. The command of King Nebuchadnezzar. Ano sabi? Before, sabi niya, you hit the furnace 7 times and then throw them to die. Ngayon, iba na ang command ni Nebuchadnezzar. Ano sabi niya? Come out and come here. Dati ayaw niyang makita sila. Dati gusto niya siguraduhin, patay sila. Ano ngayon ang declaration niya? Lumabas kayo dyan at lumapit kayo sa akin. Suddenly, the enemy became their protector. Suddenly, the enemy became their friend. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakadaling i-alter niyan. Yung boss na kaaway mo, siya pang gagamitin ng Diyos para i-promote ka. And lastly, the true power. Where did the true power came from? The King Nebuchadnezzar condemned them to die. But the true power came from the true King of Kings. They were not burned, sabi ni mismo ni King Nebuchadnezzar, and they did not even smell any smoke upon them. Palakpakan natin ang Panginoon. So makikita natin dito mga kapatid, because of that, no, I told you earlier, that nakuha pa lang sila, Shadrach, Meshach, at Abednego, maging si Daniel, may plano na ang Diyos na pagpalain sila. Paalis pa lang, no, ang mga Hudyo sa Egypt, may plano na ang Panginoon kung saan sila dadalhin. Ulitin po natin, Panginoon, alam kong may plano ka sa akin. Say it to your heart, mga kapatid, to your spirit, Panginoon, alam kong may plano ka sa akin. And receive it with all your faith. So because of that, inalter ngayon ni King Nebuchadnezzar yung kanyang decree. Just like nung panahon ni Esther, inalter ni King Artaxerxes yung kanyang decree. To the point that the Jews were able to survive, ganun din po ito. Ano sinabi niya? No evil should be said against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Earlier sinabi niya, no God will ever free you from my hand. Ngayon sinasabi na niya na walang anumang masamang bagay ang maririnig na sasabihin laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Pangalawa, kung sino man ang lumabag sa kautosang ito, tatad pa rin ng buhay at ang kanyang tahanan ay susunugin hanggang maging abo. Isipin niyo yun. Isipin niyo yung klase ng alteration. Biro mo, dati nandito sila sa talunan, suddenly,
Suddenly, all of a sudden, mga kapatid, this did not happen 3 days. The same time. Kanina, sila yung mamamatay. Ngayon, sila na ang ine-exalt. Dati, sila yung kaaway. Ngayon, sila na yung kakampi. The same day. That is what happens, brothers and sisters, when the Lord manifests Himself to His people. And because of that, hindi lang yon mga kapatid. The Jews were even promoted, silang tatlo. They were promoted and at the same time, sabi dito, no, sila ang kasamahan na yung sa mga nagsumbong sa kanila, sila ngayon ang overseer ng mga taong yun. So you see mga kapatid, there are times, kung minsan nakala mo, wala ka na ng trabaho, yung pala na-promote ka. Huwag ka masyadong kaagad mawawalan ng loob. Sabi mo, naku, lahat kinausap na ni boss, magtatanggalan, ako na lang hindi kinakausap, di ibig sabihin, ako yung tanggal. Hindi mga kapatid, kaya pala hindi ka kinausap, kasi ikaw yung promoted. Dapat marunong tayong maghintay, wait and see, ang sabi ng Panginoon. So, Fosim, at the end of this all, alam ko, in your spirit and in your heart, you receive what the Lord is saying. And the Lord said, the word of the Lord, you should jealously guard it with your heart, so that the enemy will not take it away. Because the number one thing that the enemy wants is for all of God's people to remain in prison and in shackles. Wala nang katapusan. Ayun ang gusto ng kaaway, maging talunan ka. Ang gusto naman ng Panginoon, maging mananagumpay ka. Saan ka pupunta? Maging talunan, mananagumpay. Sabi ng Panginoon, I will always come for my people who will remain faithful to me, even up to death. Kung yung mga yon kaya na tumayo sa Panginoon, sa kanilang pananampalataya, kahit na sarap ng kamatayan, ang Diyos pa kaya hindi niya gagawin yun? There are so many times, mga kapatid, that you are in a compromising situation, where you ask, when the world asks you to renounce your faith, Ben, nakita kang pera? Nakita mong nandyan? Nangangailangan ka ng pera. Naramdaman niyo ba yung minsan? Kung kailan ka nangangailangan, tsaka napakalakas ng temptation. Nakita mo, nandun yung pera, nangangailangan ka ng pera, ano gagawin mo? Naku, grabe, padala na ng Panginoon ito. Tapos nung tinignan mo yung envelope, may pangalan. Bakit? Nalaglag niya, katangahan niya, di bahala siya. Padala ng Panginoon to sa akin. Hindi mo alam, mga kapatid, may CCTV. May CCTV, nakikita ko ano gagawin mo. Nakita ng boss mo, ay, nakikinuha niya yung pera, naku, patay, baka itago yan. Tapos mamaya, after 3 hours, sabi, boss, nakita na yung pera. Saan? Ibinalik po ng empleyado natin. Nakita niyo, mga kapatid? Sometimes the world puts you in a situation where you have to choose. Will you renounce your faith? And will you give in to temptation? Will you allow the temptation to get hold of you? Napakadali. And remember, the Lord will not allow His people to go through any trials that you yourself cannot go out of. Nakalagay po yan sa Bible. So, mga kapatid, I give you words of manna. Ibig sabihin, nakalagay po sa atin yan, Fosim's manna. Yung manna po, pag pinag-aralan nyo, ito po yung binigay ng Panginoon na pagkain ng kanyang mga anak nung nandun sila sa wilderness. So I say, Fosim's manna, ito rin po ay mga salita ng Diyos na iiwan ko sa inyo upang inyong pagbalik-aralan at kainin. At sinabi na, yung manna nung binigay ng Diyos sa kanila, nabuhay sila hanggang makarating sila doon sa kanilang paroroonan. And so I say and live to you, Fosim, the words of the Lord as manna, so that it will stick to you and hold on to you. Kung meron po kayong camera, kunan po ninyo yan. Dahil yan po ang 5 verses na inilagay ng Panginoon sa puso ko. These are the things to remember when you are going through burning
fiery trials. Number 1, remain true to God. Remain true to God. Ano pong supporting verse niyan? Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ang sabi ng Panginoon, consider it a joy. Panginoon, grabe naman ang trial na to, consider it a joy. Sinabi ng Panginoon. Kasi yung trial na pinagdadaanan ninyo is part and parcel of the Lord's perfect plan for you. So consider it a joy. So for him, remain true to God. Number 1. Pag kayo po may pinagdadaanan, tandaan nyo remain true to God and hold on to that Bible verse. I-memoryan nyo yan. Consider it a joy, sabi ng Panginoon. Panginoon, hindi ko malaman kung bakit itong problema ko na to ay magdadala sa akin ng kasiyahan. Pero nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na ito ay parte ng magandang plano mo sa akin. So remain true to your God. Number 2, entrust your life in the hands of God. Entrust your life in the hands of God. The Bible verse to support it. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is my helper. I will not be afraid. Remember mga kapatid, karamihan ng mga anak ng Diyos natatalo dahil sa takot. Kaya huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon, kasama ninyo ang Diyos. So, remain faithful to God, remain true to God, and trust your life to God. Number 3, always remember that our God is our God, Emmanuel. God is with us. Ang Bible verse po na napili ko dyan, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Pag dumadaan po tayo sa problema, karamihan sinasabi natin, nakakalunod, nakakapaso. Sabi ng Panginoon, they will be nothing to you. Because I am God, your Emmanuel. And lastly, mga kapatid, God will come through for you. Ang pinili ko po, 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. So yung temptation is what is common. Yung pinagdadaanan mo, hindi unique yun. May problema ka sa pera, maraming may problema sa pera. May problema ka sa asawa, maraming may problema sa asawa. May problema ka sa anak, maraming may problema sa anak. May problema ka sa trabaho, maraming may problema sa trabaho. Hindi unique sa iyo yun. Ayun ang ibig sabihin niya, na no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out that you can endure it. Sabi nila, when the Lord closes the door, He somehow opens the window. He provides an escape. He provides a way for blessings to come in. But He will not allow you to be drowned by any problem. So mga kapatid, the thing that we have to hope for in our lives, ito na lang po ang ipinag-iiba natin sa mundo Kung nando kayo sa tatlo kayo magkakaibigan at ikaw lang ang Kristiyano, humaharap sa parehong problema. Lahat kayo pinipersecute, lahat kayo kinokondem, kayong tatlo, lahat kayo may problema sa bahay. Nawa mga kapatid, mag-iba ka naman. Hindi ka sasama sa kanilang parang feeling talunan. Hindi ka sasama sa kanila na feeling mo parang pinagtakloban ka na ng tadhana. Hindi ka sasama sa kanila na parang wala ka ng pag-asa. Mga kapatid, be the light and the salt of the earth. Sabi ng Panginoon, remain true to your God and trust your life to God's hands. Always remember that God is with you and God will come through for you. Tayo po lahat ay tumayo.